DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling so high. Bakit walang ulan dito sa Pasay? Meron sa LA lakay. Meron ba sa LA? Sa Lower Antipolo? Abay, dyan din daw sa Parañaque at saka Muntinlupa. Ang lakas ng kulog. Ayun, no? Abay, zero visibility pa. Ha? Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. 6 days before election. Ngayon po ay araw ng Martes sa 6 ng buwan ng Mayo. Sa ating mga headlines, Mayo 12, araw ng eleksyon, idineklara ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang isang special non-working holiday nationwide. Samantala, deployment ng 7.5 milyong balota para sa midterm elections umarangkada na ayon sa COMELEC. Samantala, 30 kandidato na mumurong ma-disqualify dahil sa election violations ayon sa COMELEC. Pagiging neutral ng mga pulis sa eleksyon, pinatitiyak ni PNP Chief General Romel Marbil. Inflation rate lalo pang bumagal nitong buwan ng Abril, naitala sa 1.4%. Mandatory at regular drug test sa mga tsuper, pabor ang maraming PUJ drivers. 131 LGUs, Allah! Kakasuhan ng ARTA dahil sa talamak na red tape. 22 pugante sa mga kasong rape at sexual abuse na sakote ng PNP-CIDG. Hold up pa naman sa isang Japanese restaurant sa Makati City na nagsoli pa ng cellphone. Nakonsensya ba? Meron ng persons of interest ang NCRPO. 32 lugar sa bansa inaasahang nasa pool ng Danger Level Heat Index ngayong araw ng Martes. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Idineklara na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Mayo 12, araw ng eleksyon, bilang isang non-special, non-working holiday. Sa lalim ng kanyang proclamation number 878, kailangan ideklara bilang special holiday ang May 12 para matiyak na makalahok ang sambayanan sa idaraos na pambansang halalan. Ang deklarasyon ay bilang tugon sa kahilingan ng COMELEC para makaboto ang mga mamayan sa nakatakdang eleksyon. Ayon sa Pangulo, sadyang mahalagang eleksyon para matiyak na magtutuloy-tuloy ang mga programa at proyekto para sa sambayanang Pilipino. Samantala, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagboto at resulta ng midterm elections sa Lunes. Katuwiran ng Pangulo, malalaman dito kung maipagpapatuloy ba ang mga ginagawang proyekto o kung kailangang magbago ng direksyon. Dagdag pa ni Pangulong BBM, magiging problema lang kung ang mga mauupong senador ay kontra sa administrasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Ang senador na maihahalal natin, na maihahalal sa eleksyon
ay kontra sa administrasyon, ang magiging problema, haharangin lahat ng gustong gawin ng administrasyon. Kaya't wag po tayo mapunta ron. Iginiit rin ng Pangulo na kailangang mangibabaw sa Senado ang pagiging tunay na kinatawa ng mga tao na tutulong at magsasakripisyo para sa taong bayan. Umarangkada na ang pagpapadala ng mga balota sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong araw ng Martes. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pagseselyo sa isa sa mga truck na ipinadala sa Treasurer's Office kung saan pansamantala itong ilalagak. Bantay sarado rin ng mga tao ng PNP at SWAT team ang mga trucks. Ayon kay Garcia, nasa 7.5 million ang bilang ng mabalotang gagamitin sa midterm election sa buong Metro Manila. Kabilang sa mga LGUs na hinatiran na ng mabalota kanina ay ang Caloocan City, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at San Juan. Bukas naman ay dideliver ang mabalota sa mga natitira pang LGUs dito sa National Capital Region. Samantala, magbubukas ng call center ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa Huwebes, Mayo 8. Ito ay para tumanggap ng mga reklamo at katanungan kaugnay sa nalalapit na halalan. Una nang binuksan ng PPCRV ang kanilang command center sa Sampaloc, Maynila noong Lunes bilang bahagi ng paghahanda sa eleksyon. Sa tulong ng kanilang IT system, inaasahan ng PPCRV na mas mabilis ang magiging monitoring at auditing ng mga resulta ng halalan, partikular sa mga lokal, senatorial at party list positions. Tinatayang aabot sa 700,000 volunteers ang maglilingkod para sa election watchdog ng Simbahang Katolika. Samantala, hinikayat ng PPCRV ang publiko na tumawag sa kanilang hotline numbers na 091905 PPCRV o 091905-852 para sa anumang election-related concerns. Nasa 30 kandidato kabilang isang senador ang nanganganib naman na ma-disqualify dahil sa paglabag sa iligal na paglalagay ng campaign materials. Ang kay COMELEC Chairman George Garcia, kakasuhan nila ng disqualification ang 30 candidates dahil sa hindi pagtanggal ng mga campaign material sa kabila ng kautusan ng Task Force Backlash. Matatandang sinabi ng COMELEC na maglalabas sila ng notice to remove sa mga kandidatong may illegal campaign posters. Kapag hindi nakatugon dito, maaari silang maharap sa electoral offense at pwedeng humantong sa disqualification. Paano, Chairman, yung mga bastos na kandidato, ha? Ayan. Oo nga. Yung hindi maganda ang trato sa ating mga single parents. At yung may mga pahalik-halik pa sa matanda. Ayan. Doon sa Dagupa, sa Pangasinan. At yung isa pang kandidatong nambabastos din sa nanay na isang gubernatorial candidate. Samantala, pinababaklas ng Department of Energy ang mga campaign materials na nakapaskil sa mga power infrastructure sa buong bansa. Ibinaba ng DOE ang direktiba sa National Grid Corporation, National Electrification Administration, electric cooperatives at private distribution utilities alinsunod sa Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act. Kabilang sa mga pinatatanggal ng ahensya ang iligal at hindi otorisadong campaign materials na banta sa power reliability at kaligtasan ng mga tao. Iginiit ng DOE na ang pagkabit ng materials malapit o direkta sa linya ng kuryente ay labag sa batas at maaaring magdulot ng aksidente at sunog. Nagpatawag ng panibagong command conference si PNP Chief General Romel Marbil para kumustahin ang paglalatag ng seguridad ng pulisya sa darating na eleksyon sa Lunes, Mayo 12. Ayon kay General Marbil, ito ay kaugnay sa una niyang direktiba
sa mga police commanders na masigpitan ang pagbabantay sa botohan, lalo na sa vote buying. Sinabi pa ni Marbil na kabilang din sa mga dapat bantayan ng mga pulis ay ang kanilang mga tohan upang matiyak na walang mababayaran kapalit ng pagiging pagkiling o kaya neutral sa politika. Narito si General Marbil. Ipakita po natin na ang pulis hindi natatakot at hindi nababayaran. So with that, ang mga commanders natin, I want to see you go down and supervise our men. I don't want anymore yung mga bayaran dito. We will have yung Oplan bayad. Samantala, kabilang si Senator Pia Cayetano sa 5 senatoriables na inendorso ng Jesus is Lord Church. Ayon sa JIL, sumalang sa masusing pag-aaral at background check ang 5 kandidato bago nagpasya ang religious group na gawin ang endorsement. Bukod kay Senator Pia, kasama din sa listahan sina dating Senador Ping Lacson, Manny Pacquiao, Tito Soto at Kiko Pangilinan. Pangunahin sa pamantayan ng grupo ang Christian values tulad ng truth, justice at righteousness na pawang natugunan ni Senator Pia. Inatasan na ang mahigit 1,500 JIL chapters sa Pilipinas at abroad na ipakalat ang naturang endorsement. Ito yung endorsement ng INC. Ayun. Lalo pang bumagal ang inflation rate ng Pilipinas sa ikatlong pagkakataon. Ayon sa report ng Philippine Statistics Authority PSA, naitala sa 1.4% ang headline inflation. Nitong buwan Abril, mas mababa sa 1.8 inflation rate noong Marso. Ito na ang pinakamababang inflation rate ng bansa mula noong November 2019 na naitala naman sa 1.2%. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan nito ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Sa iba pang balita, epektibo ang mahakbang na mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ito ang ibinida ng pamahalaan matapos maitala ang 1.4% ng inflation nitong Abril. Base sa datos, ito na ang pinakamabagal na inflation rate na naitala ng bansa mula Nobyembre ng 2019. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DEV-USEC Rosemary Edilion, kabilang sa mga intervention ng gobyerno ay ang monitoring ng Department of Agriculture lalo na sa high-value crops. Bukod dito, nakatulong din umano ang pagpapalawak ng kadiwa sa buong bansa. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Abay, karamihan ng mga jeepney drivers abay pabor sa mandatory drug testing sa lahat ng mga drivers. Samantala, 22 pugante na may kasong rape at sexual abuse na aresto ng mga tohan ng PNP CIDG. At yung nag-viral na hold-upper sa isang Japanese restaurant sa Makati, yung 2 hold-upper at yung isa ay nakasuot pa ng uniform ng Joyride. Ayan. Nag-joyride sa pang-hold up walang niya. Legit ba lakay na rider siya? Ayan. Ewan ko lang kung legit yun. Nakapulot lang ng jacket. Meron ng persons of interest ayon sa Philippine National Police. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Lieutenant Larry Francisco. Alas 4:25. Ang oras sa Miss Thea. Alas 4:34. At bago ang ating mga reports at detalye pa ng ating mga balita, abay dito na tayo sa pamigyan ng Premium Miss Thea. Para sa mga nadikitan po ng stickers ng DCRA, ikaw pa rin Vic De Leon Lima, ha? Kadikit ba natin yung lakay? Ayan, sabi ni Victor De Leon Lima ng Eraserheads, ayan. Hindi daw joyride yung isa sa mga suspect, ha? Ano?
Doon sa nang hold up sa isang Japanese restaurant. Diyan sa Makati, lakay? Joy Rab. Ayan. Ayun! Eto na ang kadikit sa swerte ng mga nagpadikit ng DZRH sticker sa ating init dikit sa tag-init sticker promo. Ihanda nyo na yung mga telepono dahil magdodoro na tayo ng ating winner. At kung sino ang matawagan at kapag sino ang sumagot, sa aming tawag ay tatanggap ng instant 1,000 pesos cash. Wow! Gcash ba? Wow! Transfer agad. Transfer ka agad. Eto na, dinadial na ha. At sino nga nagdadial? Si Diyosa ng Kagandahan ba? Ayan. Keep your lines open. Ayan. At meron nang sumagot. Meron nang sumagot kay Jackie O. Si Kuya Robert. Ayan. Robert Redford. Flores. Si Kuya Robert Flores ng San Agustin 13 Martires, Cavite. Caviteño pala. Kuya Robert, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, sir. Ayan, kumusta ka na kuya? Ha? Ayan, kailan po ka nadikitan ng DZRH sticker? Last 2 weeks po. Last 2 weeks. Ayan, oo nga, ha? Eto na Kuya Robert. Ayan, eto na Kuya Robert, ang ating tanong. Kapalit ng limpak-limpak na 2,500. Insert 1,000. Ayan. Mati ka mag-abono lang kaya. Kuya Robert, ang tanong natin, ha? Ayan. Abay, bukod sa number 1 radio station na DZRH, ang tanong ko ay kailan idaraos ang eleksyon? Anong araw, anong petsa? May 12, sir. Ano? Ano kuya? Kailan na eleksyon? No. Naku, nawala si kuya. Sir. Ano kuya? May 12, Monday po. May 12. Akala ko May 10 ha? Oo, May 12. Akala ko na fake news ka na Congratulations Kuya Robert Flores. Ayan. Nanalo ka ng limpak-limpak na 1,000. Ayan. Abangan mo sa Gcash at kahapon pa na ipadala yan. Ayan. Ito, nauna. Ipapadala pa lang. Ayan. Congratulations Kuya Robert. Maraming salamat at huwag mong tatagalin ang DZRH sticker mo ha. Dahil pwede ka pang manalo ulit. Ayan. At huwag ibababa ang telepono lakay. Huwag ibaba ang telepono Kuya Robert. At para sa nais manalo ng instant cash, abangan po ang location araw-araw ng ating DZRH stickering team tuwing umaga. Magpunta sa lokasyon ng ating stickering team at isulat sa backapil ng DZRH sticker yung pangalan at cellphone number para manalo ng kadikit panalo sa init-dikit sa tag-init sticker lakas promo. Ayan. Pero pagkatag-ulan na po, wala na po yan, ha? Oo, ayan, kaya namnamin natin habang ayan, may init habang pa. mainit ang panahon. Pagkatag-ulan na, ayan, hindi na init dikit. Ano Ayan, na lakay? basang dikit sa tag-ulan. Ayan. Akala ko basang lagkit. At eto na ang detalye ng ating mga balita. Unahin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos muling kinilala ang mahalagang papel ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ano ba ang bigay ng Pangulong Marcos sa Mislet, ha? Pagkilala lang, wala bang pakimkim? Wala bang cash gift? Wala bang Gcash? Ayan, wala bang pa-transfer dyan? Arrest number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay Mistea, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng mga misyon ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa panunumpa ng mga bagong promote na opisyal ng PCG, sinabi ng Pangulo na ang patuloy na pagpapatrolya ng Coast Guard sa Kalayaan Island Group, sa Philippine Rise at sa iba pang maritime zones ay deklarasyon ng hindi natitinag na commitment ng Pilipinas sa karapatan sa soberenya.
Ayon kay Pangulong Marcos, hindi simpleng pangangalaga sa teritoryo ang ginagawa ng Coast Guard, kundi pagtatakda sa buong mundo ng teritoryo ng Pilipinas. Narito si Pangulong Marcos. That is the importance of what the job has become for Philippine Coast Guard. The missions are declarations. We will always stand for what is ours, and we will do so with dignity, with integrity, but with strength. Hinangaan rin ni Pangulong Marcos ang paggamit ng Coast Guard sa kapangyarihan ng kooperasyon, mabuting pakikisama at diplomasya sa pagbabantay ng teritoryo. Ang tinutukoy nito ay ang nabuong partnership sa Estados Unidos, Japan at iba pang karatig bansa sa ASEAN sa pamagitan ng joint patrols at port visits. Mahalagaan niya ang ganitong mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagtiyak ng freedom of navigation at pagbibigay proteksyon sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala, full-scale investigation sa mga troll farm dapat ipursige ayon kay Senator Win Gatchalian. Idetalye mo ang balita, RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Mr. Mayor, hinimok ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga kinakulang ahensya ng pamahalaan na ipursige ang investigasyon sa public relations company na nasa likod umano ng mga troll farm pabor sa China. Pinakikilos ni Gatchalian ang National Bureau of Investigation, ang Department of Justice at ang National Security Council para magsagawa ng full-scale investigation sa Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Kung mapatunayan ang akusasyon ay dapat kasuhan ng mga sangkot kasama na ang treason. Ito ay dahil sa kanilang pagtataksil sa bayan pabor sa isang dayuhan. Para sa senador, panagutin at kasuhan ng mga nagpapakalat ng mga kasinungalingan at kabaluktutan para sa pansariling interes, laban naman sa para naman siraan ng ating bayan. Ito ay matatandaan na sa hearing na ipinatawag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ay pinasinungalingan ni Ginoong Paul Lee, ang opisyal ng Infinitus, ang mga akusasyon laban sa kanila dahil sila umano ay mga professional na public relations company at ang Chinese Embassy ay isa sa kanilang mga kliyente. Ngunit matapos humingi ng pangunawa sa Senado dahil sa malubhang kalagayan ng kanyang asawa, ay humarap sa isang news conference naman kanina itong si Lee sa Quezon City kasama ang kanyang abogado at inakusahan ng Senado na hindi daw siya pinagbigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Raymond. Yes, Mayor. Ganun pala, di ipatawag sa Senado. Problema ba yun? Di ba? Anong pangalan? Paul Lee. Paul Lee. Ayan. Di ipatawag sa Senado yan. Problema ba yun? Doon sa magpaliwanag sa presinto. Presinto. Senado lang. Senado. At saka alamin yung yung laman ng yung kontrata. Ayan. Ayun na nga, yung kahapon kasi Mayor, kaya parang sabi naman ni Senator Tolentino after na makausap namin after ng hearing kasi doon sa pagsisimula nung sa kanyang opening statement ng Chinese national na si Mr. Lee, parang may ano siya, kumbaga yung makapagpagdamdaming paghingi ng pangunawa dahil ang sabi niya may malubhang kalagayan yung kanyang misis, nasa isang ospital sa China at nagpapagamot, kaya lang napilitan daw siyang umuwi para lang humarap sa investigation ng Senado. Kaya hindi na siya diniinan ni Senator Gatchalian dahil nga doon sa apilanan yun. Pero ngayon, humarap pa ulit sa isang news conference naman sa Quezon City at sinasabi na hindi daw siya nabigyan ng pagkakataon na nakapagpaliwanag sa Senado. Kung may time siyang magpatawag ng press conference kasama ang kanyang abogado, isama niya kay abogado, ayan, magpaliwanag sa Senado yan. Bakit niya ginagawa yan? Ayan, nasaan ba ang loyalty niya? Ayan, sa Pilipinas o sa China? Ayan. Ayan na nga. Siguro, ang sabi naman ni Senator Tolentino dahil wala na ngang oras, baka after the election kung sakasakali man ay muling maipatawag ay magpatawag ng hearing hinggil sa usapin na ito, Mayor Atestea. Okay, maraming salamat, Raymond.
Ito si RH20. By the way, dito ako sa area ng Makati. Medyo umaambon-ambon. Umaambon na. Itong lagay ng ating panahon sa oras na ito, Mayor at Ms. Thea. Balik sa inyo. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Ayan, pagka kumidlat na dyan, susunod na tayo. Ulan dyan. Lakay sa LA daw, dumadagundong ang kulog. Sa Legazpi Albay? Hindi, Lower Antipolo. Sa Antipolo Rizal? Samantala, mga nag-install naman ng substandard bollards o yung barrier sa NAIA Terminal 1, bahagi ng NAIA Rehabilitation Program ng Duterte Administration. Ipatawag na lang kung sino yung contractor dyan. At sino ang opisyal ng NAIA na pumirma dyan? RAs number 12 manang Milky Regunan. Please come in. Milky. Lakay at Thea, dapat imbestigahan at managot ang mga nag-aproba sa paglalagay ng substandard bollards sa NAIA Terminal 1. Noong araw ng linggo na ikinamatay ng 2 katao, kabilang ang 5 taong gulang na bata. Ito ay matapos sumalpo ang itim na SUV sa departure entrance ng NAIA Terminal 1. Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, hindi ito isang simpleng aksidente, kundi isang trahedyang dapat sana'y may iwasan kung may tamang implementasyon ng mga safety standard. Sabi ni Brosas, malaking question din ito sa katiwalian at kapabayaan sa mga infrastructure project ng gobyerno. Binigyang din ni Brosas, base sa mga dokumento, ang bollards ay na-install noong 2019, panahon ng Duterte Administration sa ilalim ng NAIA Rehabilitation Program ni noon ay DOTR Secretary Arthur Tugade. Gate ni Brosas, dapat mapanagot ang mga nagdaang opisyal ng DOTR na naglaan ng malaking pondo para sa NAIA Rehab Program, pero ang napala ng taong bayan ay mga substandard materials. Dagdag pa ni Brosas, dapat managot ang lahat ng sangkot sa kapabayaang ito mula sa kontraktor hanggang sa mga opisyal na pumirma at nag-aproba ng naturang proyekto. Sa kondisyon naman ng lagay ng ating panahon, Lakay at Thea, malakas ang ulan at malakas ang kulog. Diyan? Sa area ng Quezon City hanggang sa Marikina. Wow. Sabi ko sa'yo, Lakay. Okay lang yan para lumawig naman ang panahon. para lumawig ng konti ang ating panahon. Yan ang update, Lakay at Thea. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, manang Milky Regunan. Samantala, mga pasilidad ng 10 Embo Barangay sa Makati, pinato-turn over ng korte sa Taguig City. I-detalye mo ang balita, RH27 Noche Kakas Noche. Ms. Thea at Lakay, inutusan ng korte ang city government ng Makati na i-turn over na sa lungsod ng Taguig ang mga pasilidad mula sa 10 Embo Barangay na idiniklara ng Supreme Court na pag-aari na ng Taguig sa court order ni RTC Executive Judge Loralie Cruz Datahan. Inisyuhan ng temporary restraining order ang Makati sa pagpigil o pagharang sa Taguig na mapasok at mapangasiwaan ang mga ari-arian at pasilidad ng 10 Embo Barangay. Kabilang sa mga ito ang health centers, COVID courts, multi-purpose building, daycare centers at iba pang public property. Ayon pa sa kautusan, napatunayan ng Taguig na may extreme urgency umano para tugunan ang hiling nito na utusan ang Makati na huwag na harangin ang jurisdiksyon na para magamit na ang mga pasilidad na magdudulot ng grave injustice at irreparable injury kung hindi ito gagawin. Una rito, hindi pumayag ang Makati na ibigay sa Taguig ang mga pasilidad dito. Ipinasara ang mga health center at daycare center sa kanila ng order na sa kabila ng order ng Supreme Court na pag-aari na ng Taguig ang pasilidad na sakop ng 10 Embo Barangay. Sa kaugnay naman ito, Lakay at Mr. Thea, kinatuwa naman ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ang desisyon ng korte na ayon kay Lani Cayetano, isang malaking tagumpay anya para sa mga imbo at mabubuksan na ang mga serbisyong mapapakinabangan ng mga residente. Arit sa 27, sa DCRH, yes, Lakay. Di ba umuulan dyan?
katatapos lang ang lakay. Katapos lang na ulan. Ulan sa Paranaque. Ayan, Paranaque. Pero this time, dito sa Las Piñas, sa may C5 Road, lakay, ambon na lang. Bumuhos din yung malakas na ulan na lakay. Ayan, abang kami pag-ulan ng pera. Ayan. Ayun ang gusto ko lakay. Abangers din ako. Okay. Marami din ang natutuwa lakay dahil tama yung binanggit mo kanina na kailangan na lumamig-lamig din ang panahon na init ng issue ngayon. Okay. Maraming salamat, Noche. Buenas tardes. Balik. Buenas tardes lakay. Balik sa inyong dalawa. Buenas tardes. Muchas gracias, Noche Kakas. Babalikan natin ang pang-detalya nating mga balita. Aba, ang China, abay binalaan ng Pilipinas dahil sa militarisasyon sa Baho de Masinloc. Aba, ituturing na red line. Ano bang ibig sabihin ng red line sa military parlance sa Edniel? Standby Edniel, para sa standby Josa Cruzat. Sa ating balitang showbiz, aba, 5 film artist daw, Miss Thea. Lakay, kabilang sa nominees ng 78th Tony Awards. Ano ba yung Tony Awards? Prestigious award-giving body rin yan, lakay. Sa pelikula, sa entertainment, pagkanta. Alam ko sa ano to, entertainment. Entertainment. If I'm not mistaken. So, correct me if I'm wrong later, Josa. Malalaman natin yan mamaya, ha? At antabayan din po mahawigan ang balita tungkol dun sa babaeng empleyada ng isang fast food chain na pinagsasaksak ng kanyang dating kasamaan sa trabaho. Grabe, ano, ha? Kawawa yan, lakay. Yan. Dapat ang mga babae minamahal, hindi pinapatay. Ang bihira naman. Ano kayo motibo, lakay? Oo nga, ano, ha? Ayan, babalikan natin ang detalye ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating RH Break Time. Oras, Miss Thea. 10 minuto bago mag-alas 5. Ayan, nakita na namin yung ulan. Ayan. Sabi ni Dr. Well Aguilan, naku, rumaragas ang na parang kabayong rumaragas ang kulog dito sa amin sa Fairview. Ayan. Parang asot po sa nag-aaway ang ulan. Badagundo. At hindi lang sa Quezon City, ayan, Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa. Saan pa ba, ha? LA Marikina. LA Marikina at Antipolo. Ayan. Kaya dahil umuulan, ayan, when it rains, it pours. Sabi nga, ha? Blessing ito, birthday girl. Happy birthday kay, para sa mga nakilala, ha? Kay Mrs. Maridor Rosario, ha? Ayan. Yung bang ang mister niya ay justice sa Supreme Court. Ayan. Oh. Ay ating Maridor Rosario, happy birthday. Binabati ka ni Kuyang Supreme Court Associate Justice Ricky Rosario. Wow. Happy birthday din kay mga brethren, ha, sa mga taga TM Calong Masonic Lads, NCRF Masonic District. Birthday kayo ni Kuyang very worshipful Terry Penetrante. Yan. Papainom daw siya ng Emperador Brandy. Wow. Double light. At happy birthday din kay Eric Lucero ng DZRH sa drama. Kay paring Porferio Nonoy Balyon Jr. Jerome Lorenzo, Nico Sison, Romy Del Moro, Art Nacianceno at Kevin Ramos. At belated happy birthday pa kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan. At syempre yung maingay sa executive session tuwing Sabado. Si Yusek Brihido Dodo Dulay. Ayan. Happy birthday Yusek Dodo at Kuyang Benny Parumog, Kuyang Peter Corbera at Carol Samaniego at Kuyang Attorney Anton Aguilara. Happy birthday!
At balikan natin ang mga reports. Ayan, oy, teka muna ha. Mga brethren, may panawagan si Congressman Byong Garing ng Muntinlupa ha. Ayan, meron daw silang motorcade, grand motorcade ng PDP laban senators. At ito'y gagawin sa Muntinlupa May 7, alas 2 bukas, alas 2 ng hapon bukas sa may Muntinlupa Sports Complex, Tunasan, Muntinlupa. At para sa may di makasama sa motorcade, magkita-kita na naman sa tent in Alabang alas 5 ng hapon. Yan po ay pangunahan ni Congressman Byong Garing. Lakay, batiin ko lang yung mga MD ko na mga tsahin. Sige, batiin mo. Ano Sino MD? sila? Matandang MD? dalaga. Ganun ba? Teresita at si Annalyn Petro. Diyan San Ildefonso, Ilocos Sur. Ay, naimbag nga malam yung Apo Bakat. At narito na ang report ni Edniel. Pilipinas nagbabala sa China dahil sa militarisasyon sa Baho de Masinloc sa bahagi ng Zambales. Ituturing daw na red line. Pagka red line, ano ibig sabihin niyan, Edniel? Edniel, please come in. Lakay at Mistea, ituturing ng red line ng gobyerno kahit anong pagkatangkang magtayo ng artificial island sa Baho de Masinloc. Yan ang babala ng National Security Council kasunod ng ulat na nadodoble pa ang presensya ng Chinese vessel sa teritoryong nasa loob na exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa forum na inorganisa ng Strat-based ADR Institute ngayong araw, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na mariin ang bilin ni Pangulong Bongbong Marcos na wala itong ibibigay na teritoryo. Umaasa umano NSC na sa kabila ng dumadaming sakyang pandagat ng Beijing sa area, hindi ito magtatayo ng panibagong struktura. Gaya ng ginawa nito sa ibang lugar sa West Philippine Sea taong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay kasi sa monitoring na independent group na Sea Light, wala 57 Coast Guard at Maritime Militia vessels noong May 2023 hanggang April 2024. Tumaas ito sa 78 ships sa sumunod 12 buwan. Warning ni Malaya, mismong si PBBM ang nagsabing red line o sagad na kung lalabagin ng China ang Declaration of Conduct sa karagatan. Batay sa deal ng China at ng ASEAN, wala na dapat mangyari pang pagkubkub sa mga okupado ng maritime picture gaya ng itinatakda ng 2016 Arbitral Award. Pakinggan natin si NSC Director o Assistant Director General Malaya. We always mention the Declaration of Conduct in any statement that comes out of Beijing. So it is our hope that they will not go that far because reading what the President has said, that would be a red line for the Philippines. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, may persons of interest na ang Makati City Police sa holdapan sa isang Japanese restaurant sa Pasay Road, Makati. Si NCRPO Director Major General Anthony Aberin mismo ang nagkumpirma sa DZRH at sinabing nagpapatuloy ang ginagawa nilang case build-up. Nagsagawa sila ng backtracking sa mga CCTV na posibleng nakahagip sa dalawang armadong lalaki na parehong may suot na helmet at uniforme ng isang motorcycle taxi. Sinabi ni Aberin na ang naturang MC Taxi Company ang tatayong complainant sa kaso habang walang balak magreklamo ang Japanese customer na natangayan ng wallet na may lamang 25,000 piso. Samantala, ipinagtaka naman ni Aberin ang pagsusoli ng isoli ng mga sospek ang mga ninakaw na cellphone mula sa mga biktima maliban sa wallet na pasimpleng ibinulsa ng isa sa mga sospek. Dapper, nagsusoli. Return to sender. Samantala, malungkot na balita, patay ang isang 25 anyos na babaeng service crew matapos sa pagsasaksakin sa loob ng isang fast food chain sa may tandang Sora Avenue, Quezon City. Ang suspect ay nakilalang si Eduardo Eliar Lagulaw Jr. na dati ring empleyado ng nasabing fast food chain. Sa panayam ng DZRH kay Police Captain Feby Madrid ng Quezon City Police, napagalaman na Sabado pa ng gabi nangyari ang karumal-dumal na krimen at nadiskubre na lamang kinabukasan araw ng Linggo.
At nakita sa CCTV na kinaladkad papasok sa kitchen ang biktimang babaeng nagpupumiglas. At doon inundayan ng maraming saksak. Diyos ko. Narito si Police Captain Feby Madrid. Sa ngayon po ay masising iniimbestigahan ng Quezon City Police District ang karudmal-dumal na pangyayaring ito at patuloy po nagsasagawa ng malalim na investigasyon ng ating Criminal Investigation and Detection Unit at patuloy din po ang sinasagawang continuous manhunt operation dito po sa pagkakaaresto nitong suspect. Pero yung suspect, may litrato na, di ba? Pogi pa naman, ha? Ayan, ano nangyari dyan, ha? Ayan. At bago ang balitang showbiz, abay batiin din natin si Kuyang Reynaldo Mina ng Team Puyog Masonic Lance, Leonidas Esmundo, Jonathan De Vera, at si Kuyang Herminhildo Rivera ng Lawag City Masonic Lance. At sabi na ating business correspondent Mr. Michael Ismaygay. Magkano lakay? Aba, magandang balita, tumatatag ang ating piso laban sa dolyar. Getting stronger. Nagsara ang palitan ng trading ngayon 55 pesos and 61 centavos. Kahapon, sabi ni Mr. Michael Ismaygay, ay 55 pesos and 77 centavos. Ba? Lumakas ang piso ng 16 centavos sa Miss Thea. Good news yan. Yes. Showbiz. 5 film artists kabilang sa nominees ng 78th Tony Awards. Idetalye mo ang balita, Diyosa ng Showbiz, Josa Cruzat. Josa! Miss Thea at Lakay, hindi lamang isa, kundi 5 Filipino-American ang nominado ngayong taon sa prestiyosong Tony Awards. Gumuhit ito ng kasaysayan para sa mga Pinoy sa larangan ng American Theater. Nominado sina Nicole Scherzinger, Darren Criss, Conrad Ricamora, Clint Ramos at Marco Pagia. Batayan sa isinagawang anunsyo ng award-giving body. Kabilang sa mga kategorya ng Best Actor at Actress in a Leading Role, sina Darren at Nicole, habang si Conrad ay nominado bilang Best Featured Actor in a Play. Kasama rin sa listahan si Clint Ramos para sa Best Costume Design at si Marco Pagia para sa Best Orchestrations. Unang beses itong nominasyon para kina Scherzinger, Chris, Ricamora at Pagia, habang si Ramos ay may 7 nominasyon na sa kabuuan. Gaganapin ang parangalo ang mismong Tony Awards sa June 8 sa Radio City Music Hall sa New York City. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Josa Cruzat ang nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sana manalo sila lahat, ano? Oo, lakay. Lahing karangalan sa mga Pinoy yan. At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petra Corpuz. Mabalansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss K, Karen Oyong. Bye-bye. Ingat, stay safe. This time check